Ang kwento natin ngayon ay hango sa tunay na pangyayari. Mula kay sender na si Ligaya ng Leyte, Dear 8 Vine. Itago mo na lang ako sa pangalang Ligaya. 14 anyos pa lang ako noon nang napadpad ako sa Maynila para makipagsapalaran sa lungsod at makatakas na rin sa kalupitan ng aking kaanak. Namatay ang aking ina sa panganganak sa akin at bago pa man ako isilang ay nagkahiwalay na sila ng tatay ko. Kaya sino man sa aking mga magulang ay wala akong nakita. Isa lang ang meron ako, ang nag-iisang larawan ng aking ina. Lumaki ako sa pinsan ni nanay na si Chang Rosie. Siya na ang tinuring kong ina, gusto ko siyang mahalin. Ngunit bata pa lang ako ay hindi ko na naranasan ang pagmamahal mula sa kanya. Ginawa niya akong katulong sa loob ng bahay. Tagatinda ng mga iniluluto niyang mga kakanin. Kapag nga hindi ko napapaubos ang mga paninda ko, ay nasasaktan ako at ikinukulong sa madilim sa ilalim ng basement. Wala naman akong magawa dahil wala naman akong ibang mapupuntahan. Hindi rin ako nakaranas makapag-aral, kaya kahit ang aking pangalan ay hindi ko alam kung paano isulat. Mabait naman sa akin si Amy, ang pinsan ko na rin, anak siya ni Chang Rosie. Matalino at masipag mag-aral. Mabait din siya sa akin, pero bantay sarado naman kay Chang Rosie. Ayaw na ayaw ni Chang na mag-uusap kami ni Amy. Sigurado sa basement na madilim ang bagsak ko, isang araw naglakas ako ng loob magsabi kay Amy. Naturuan niya ako na isulat ang aking pangalan. Kahit man lang ang pangalan ko ay alam kong isulat. Kaya pag wala si Chang, tinuturuan ako ni Amy, hindi lang yon. Pati magbasa ng alpabet ay itinuro din niya sa akin. Ilang buwan din ay natuto na ako kahit papaano na hindi nalalaman ni Chang. Isang araw, marami akong paninda. Umaga pa lang ay naglalako na ako. Ngunit sa hindi inaasahan, hindi ko ito napaubos. Galit na galit si Chang at nasaktan na naman niya ako. Kaya sa sakit ay sumagot na ako. Mga salitang lalong nagpainit ng ulo ni Chang. Dahil sa pananakit ni Chang sa akin, naisip ko na lumayas na lang. Kaya nung gabi, habang kasarapan ng tulog, ako ay umalis. Sumakay ng barko patungo sa Manila. Nang ako ay nasa Manila na, hindi ko naman alam kung saan ako pupunta. Bata pa ako kaya hindi ko alam kung anong trabaho ang pwede sa akin. Habang ako ay kumakain sa isang karinderya, may nakausap ako, si Ate Beth. Mabait siya, tinanong niya ako kung saan ako pupunta. Sinabi ko ang totoong nangyari sa akin. Sa awa ni Ate Beth, sinama niya ako sa bahay niya. Baka daw kasi sa iba pa ako sumama at ikapahamak ko pa. Naging mabait naman sa akin si Ate Beth. Tumutulong ako sa gawaing bahay at sa pagtingin ng anak niya. Sinabi ko kay Ate Beth ang sadya ko dito sa Manila. Gusto ko lang mahanap ang aking ama. Tinulungan niya akong maghanap ngunit palaging bigo dahil wala naman akong pagkakakilanlan sa tatay ko, kundi ang pangalan niya. Dahil sa wala naman akong pera, kaya hirap akong mahanap ang tatay ko. Kahit pa ang mga kapulisan ay inaabuso ang kamangmangan ko. Hindi raw mahahanap ang tatay ko kung wala akong ibabayad sa kanila. Kaya naman kinausap ko si Ate Beth na magtrabaho sa pinagtatrabahuan niya. Hindi ko alam na isa pala siyang dancer. Sa isang club, isinama niya ako doon at ipinakita ang kanyang trabaho. Sa akala ni Ate Beth nahihindian ko ang trabaho na iyon. Isang linggo kong pinag-isipan. Pero ano pa nga ba ang mahahanap kong trabaho? Wala naman akong pinag-aralan kaya naman sinabi ko ulit kay Ate Beth na gusto kong sumayaw. Sinabi ko rin na hindi naman ako magtatagal. Kailangan kulang talaga ng panggastos para sa paghahanap sa tatay ko. Kaya naman wala nang nagawa si Ate Beth. Isinalang niya ako sa unang gabi ko. Maraming naghihiyawan, nagpapalakpakan, mga nakatitig. Pakiramdam ko ay nilalamon ako ng apoy. Hiyang-hiya ako pero kailangan. Sa unang gabi ko, sa unang indak, dun pala magbabago ang buhay ko. At pagsisisihan ng lahat, habang tumatagal ay nasanay na rin ako sa pagsasayaw ko, hanggang sa umabot na ako sa pag-table. Dahil sa kagustuhan kong makaipon, isang mayaman na lalaki ang gusto akong ilabas. Humindi ako nung una, masaya na kasi ako sa patable table lang, pero inalok niya ako ng malaking halaga, nasilaw ako, kaya napapayag ako sa unang pagkakataon, na ibigay ko ang bandera sa murang edad ko, kapalit ng malaking halaga. Pakiramdam ko nun, napakarumi kong babae. Dahil lang sa isang dahilan, nagawa kong ibigay ang hindi dapat. Dahil lang sa kagustuhan kong makita ang tatay ko, ganun ako kasabik na mahanap ang tatay ko. Akala ko, hindi na mauulit ang paglabas ko. Pero meron na naman isang negosyante, dahil sa sobrang kaba, ay pinainom ako ni boss ng tableta. At dahil doon ay lumakas ang aking loob, nagawa ko ang mga hindi ko kayang gawin. Kaya simula noon, naging lakas ko ang tableta na yon. Sa tuwing natatakot ako at kabado, tableta lang ang kailangan ko. Isang gabi, nakilala ko si Greg, isang costumer na naligaw lang. Gwapo, matangkad, mabait. Yun nga lang walang pera. Dahil isa lang siyang tricycle driver. Pero kahit ganun pa man naaliw ako sa kanya, dahil sa sobrang sweet niya sa akin,
At palagi niya akong inaalala. Siguro dahil kulang ako sa atensyon at pagmamahal, kaya ganun ko kabilis minahal si Greg. Kaya hindi nagtagal ay naging kami. Palagi kaming lumalabas para ibahagi ang pagmamahal namin sa isa't isa. Noong una, tanggap niya kung sino ako, ano ang trabaho ko. Pero habang tumatagal ay nagiging seloso na si Greg. Naging malimit ang aming pag-aaway, pero wala naman siyang sinasabi na magsama na kami. Kaya isang araw, hindi na lang siya dumalaw sa club, kaya kahit masakit para sa akin, kinaya ko. Pakiramdam ko na walan ako ng pamilya, kaya ibinuhos ko ang oras ko sa iba't ibang customer. Dito ko naman nakilala si Christoph. Gentleman siya, may respeto sa akin. Kahit na matanda na si Christoph ay kita pa rin ang pagkagwapo nito. Giinalang ako ni Christoph, hindi ko alam na may lalaki pa palang ganito. Na kahit alam niya ang trabaho ko, iginalang pa rin niya ako. Isang gabi niyaya niya akong lumabas. Sumama naman ako, akala ko dun kami sa 3 hours pupunta. Pero sa isang restaurant lang pala para kumain at mag-relax. Kaya dahil doon ay lalo akong humanga kay Christoph. Napamahal ako sa kanya. Hanggang sa isang araw nagulat ako dahil niyaya na niya ako na magsama kami. Gusto niya na magbago na ako. Magkaroon ng bagong pag-asa. Hindi na ako nakapagsalita pa. Niyakap ko ng mahigpit si Christoph. At sinabi ko na maraming salamat dahil makakaalis na ako sa lugar na ito na hindi na ako mag-iisa. Pakiramdam ko noon ay nagkaroon ako ng makakapitan. Hindi ko na kailangan matakot para bukas. Sumama ako kay Christoph. Nagsama kami sa iisang bahay. Sa araw-araw na lumilipas ay lalo ko siyang minamahal. Pinapadama niya sa akin na malinis ako, na walang kulang. Kahit ilang beses niya akong angkinin, ay hindi siya nagsasadaw-dabawa. Sabi ko sa sarili ko, hindi man ako naging masaya noon, hindi ko man nahanap ang tatay ko. Nahanap ko naman ang lalaking makakasama ko habang buhay, kahit na malaki ang agwat ng edad namin sa isa't isa. Ang importante nagmamahalan kami, ngunit may pangyayari na nagpanginig ng laman ko. Isang araw, habang ako ay naglalaba, kinuha ko ang kanyang pantalon para isunod, ngunit kinapa ko muna ang bulsa nito, baka kasi may pera or ano paman. Nakapa ko na may laman ang bulsa niya at nakuha ko ang wallet niya, agad itong tumihaya. At nakita ko ang loob ng wallet, napansin ko na may picture, kaya naman binuksan ko ng mas mabuti at nakita ko na ang larawan sa wallet ni Christoph ay ang nanay ko. Agad akong tumayo, pumunta sa kwarto para kunin ang larawan ng nanay ko. Parehas lang, nagtataka ako. Pero may namumuo na sa aking isipan na hindi ko matanggap. Nanginginig ang mga laman ko, tumutulo ang luha ko. Sabay dating naman ni Christoph. At lumabas ako sa salas na hawak ko ang wallet niya at larawan ng aking ina. Tinanong ko siya kung sino ang nasa wallet. Napangiti pa siya at huwag ko raw pagsilosa niyon. Dahil iyon ay naging nakaraan na niya, noong kabataan niya. Umiiyak ako sa harapan niya. At ipinakita ko ang larawan na hawak ko. At sinabi ko na iyan ang aking ina. Kamukha ng nasa wallet mo, sabay singit ni Greg at tinawag niyang tatay si Christoph. Wika ni Greg, ano ba nangyayari? Ligaya, nagulat si Greg. Dahil hindi niya akalain na ang tatay niya ang ipinalit ko sa kanya. Ligaya, tatay ko ang ipinalit mo sa akin, mag-ama kaming tinuhog mo. Habang ako ay nag-iiyak na hindi alam ang gagawin, sinabi ni Christoph na ang aking ina ang una niyang pag-ibig at nang magkahiwalay sila ay nagdadalang tao na nga ito sa akin. Ang huli daw niyang balita ay namatay ang aking ina sa panganganak sa akin. At ang aking pangalan na si Evelyn Mendoza, sa panahon na iyon ay may kinakasama daw siya at nagdadalang tao naman kay Greg. Kaya sinabi ni Christoph na siya ang aking ama at si Greg ay aking kapatid. Hindi ko matanggap ang lahat para akong binuhusan ng malamig na tubig. Tumakbo ako hanggang sa makarating ako sa loob ng simbahan. Sinumbatan ko ang Diyos, bakit lahat ng kamalasan ay ibinigay niya sa akin? Hangad ko lang naman na makita at makasama ang tatay ko. Pero bakit hinayan niyang mahalin ko ang sarili kong ama? Bakit pati ang aking kapatid hinayaan niyang tuhugin ako? Nagalit ako sa taas. Pero isang pari ang kumupkop sa akin. Dahil nakita niya ako na walang malay sa loob ng simbahan. Dahil inubos ko lang naman ang gamot na iniinom ko noon sa club. Ipinaalala niya sa akin ang salita ng Diyos. Kay Father ko nakuha ang lahat ng kasagutan na hinahanap ko, na akala ko ay magiging katapusan ko na. Dahil kahit ang sarili ko ay hindi ko mapatawad, dahil sa pagkakamali ng hindi ko naman ginusto, dumating din yung araw na pakiramdam ko ay hilom na ako. Kaya napagpasyahan ko na umuwi na lang muli sa Leyte. At doon ay magsimulang muli. Nang ako ay nakauwi sa amin, nagsimula ako sa maliit na negosyo. Dahil nakaipon naman ako noon, unti-unti akong nakabangon. Unti-unti ko na rin nakakalimutan ang lahat, simula noon. Wala na akong naging balita sa tatay ko at sa kapatid ko. Mas okay na rin siguro ang ganon. Para wala nang magpapaalala sa akin ng sakit ng kahapon. Kung dumating man ang araw na magkita-kita kaming muli, sana sa tamang panahon na,
At sa tamang pagkakataon na, ito po ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.